Baka ganito na rin kadumi yung mga washing nyo guys, abay check nyo na rin. Hi guys, mini vlog for today. Anyway guys, matagal-tagal na nga rin ang video ito at ngayon ko lang talaga nabigyan ng oras ang pag-edit at pag-voice over. At dahil linggo ngayon, hindi nga ako gumawa dito sa bahay at ito nga ang ginawa ko, nag-edit ako ng mga video para may voice over. At isa nga ito sa nabigyan ko ng oras. Tuwing maglalaba, nagtataka talaga ako kung bakit pabalik-balik lang yung dumi kapag ka nagdi-drain ako ng tubig dito sa washing. Ito pala yung dahilan kung bakit ganon, kaya naman naisipan ko nakalasin nga yung umiikot na ito pagkatapos yung sa may drain. Umulaga talaga sa akin mga mi yung napakakapal na dumi doon sa may drainer niya. Wala akong alam sa mga ganitong bagay, sinubukan ko lang talaga nakalasin lahat yan. Sa mga oras na yan mga mi, kinakabahan talaga ako dahil hindi pa nga ako nag-uumpisa maglaba, yan kinalas ko nga siya. Sabi ko bahala na kung hindi ko siya maikabit basta nalinis ko, charot. Una ko nga kinalas yung may likuran niya dahil akala ko doon yung kuhanan ng drainer niya, kaya lang hindi pala, dito nga sa may loob. At una ko nga kinalas yung may umiikot na ayan guys, pagkatapos sinunod ko naman yung may drainer at tingnan nyo naman guys, nagulat talaga ako ang kapal-kapal ng dumi. Kaya pala tuwing magdi-drain ako ng tubig, yung kanyang mga dumi-dumi hindi talaga sumasama dahil sumasabit lang dito. Tingnan nyo naman guys, nakakadiri talaga. Ilang taon ko na talaga to ginagamit pero ngayon ko lang naisipan na buksan dahil hindi ko naman talaga alam magkalas-kalas sa mga ganitong bagay guys. Naglakas loob lang talaga ako para nga malaman ko kung bakit nga ganun ang nangyayari. Dahil tuwing magdi-drain nga ako ng tubig, bumabalik-balik nga lang din yung mga himulmul, lalo na yung mga dumi-dumi at saka mga buhok-buhok. Dito rin kasi ako guys sa washing naglalaban ng mga basahan namin, kaya siguro ganyan kadumi yung may drainer niya. Hindi ko nga rin pinaalam kay daddy na binaklas ko nga yan dahil nakukukontra na naman yun. At nung malaman nga niya na nagawa ko yan, abay tuwang-tuwa. Diyos mio. Anyway guys, nung malinis ko nga, ayan, ibinalik ko na nga yung sa may drainer, tapos ayan, sinunod ko na nga itong naikot at pinagbabalik ko na nga rin yung mga tornilyo niya. Siyempre hinigpitan at sinigurado ko talaga na may higpit ang mga yan dahil magpapaikot na nga ako diyan ng aking mga damit. Tinanghali na nga rin talaga ako sa aking paglalaba dahil inuna ko nga ang paglilinis dyan. At kapag nag-iisa ka talaga sa bahay, abay magagawa mo talaga yung hindi mo nagagawa kapag marami kayo sa bahay. So dito guys, trinay ko na nga yung drainer niya kung magtataas at bababa. At nung makita ko na okay na, ay dito naman ako sa likod ng washing dahil binuksan ko nga yan bago ko nga kalasin yung sa may loob. Akala ko kasi dito ko kakalasin yung sa may drainer, kaya lang hindi pala doon nga sa loob. Yung ibang washing kasi guys, dito sa may likuran nga nakalagay. So ayun, nung matapos nga ako dun sa may likuran, sinimulan ko namang maglagay ng tubig dito at bago nga ako maglagay, trinay ko nga munang paikutin kung okay nga yung ikot ng washing. So far, okay naman ang ikot niya guys at mabilis pa rin naman kahit nakalas ko siya kanina. At ayan, nilagyan ko na nga ng tubig para nga makapagsimula na ako sa aking paglalaba dahil tinanghali na nga talaga ako diyan. Diyos mio marimar. At tingnan nyo naman guys, yung nakuha kong dumi sa may washing. O diba, bugal-bugal na mga dumi. Diyos ko day. Eto siguro yung mga himulmul lang damit namin. Tapos yung sa may mga basahan, nagkabuo-buo na nga siya guys, kaya naman na-stuck na nga doon sa may drainer ng ating washing. Kaya naman kung ganyan nga ang problema ng washing nyo, i-try nyo na rin i-check guys, baka ganyan rin ang itsura.